So, magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. So, para sa umaga pong ito, tayo po muna ay magkakaroon ng opening song that will be played by our technical, and then after po niyan ay ang opening song po na ibabahagi sa atin ni Brother Jefferson Buho, and then after po nun ay ang mensahe na ibabahagi sa atin ni Brother Alri Menjola. So, yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa. Sa umagang ito, tayo po ay dumako na sa ating opening song.
Tayo po ay manalangin. O Amang banal sa taas na buwan ng kalangitan, maraming pong salamat sa magang ito, sa pagising niyo po sa amin at sa amagang ito na inyong kami may pinagtipon-tipon muli mag-aaral ng inyong salita at gabayan nawa kami sa buong pag-aaral na ito at ganoon din po ang gagamitin ng mensahero na kanya pong may bahagi sa amin ng malinaw at ng maayos na ayon lamang sa inyong kalooban at katotohanan ang kanyang mga salitang mga babanggitin. At salamat naman sa buong pag-iingat po sa amin sa buong gabi, sa aming pagtulog and bigyan nawa kami ng mga panibagong lakas at katalunungan, karunungan sa araw na ito upang kami magawa ang mga dapat gawin sa araw na ito at pakaingatan nawa kami sa buong magdamag. Ganoon din po ang mahal sa buhay po na hindi namin kapiling sa oras na ito. At patawad din po, Ama, sa inyo man po kami nasubungan ng pagkukulang at pag-aasawa. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa madalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa devotional natin ngayong umaga. Ito po ay may title na Help for the Poor in Spirit. Our key text can be found in Matthew 5 verse 3. It says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." All who have a sense of their deep soul poverty, who feel that they have nothing good in themselves, may find righteousness and strength by looking unto Jesus. Ayun po sinasabihan tayo na kung tayo man ay nakakaramdam ng pagkukulang sa ating spiritualidad, ano po, kung tayo ay nakakaramdam na walang mabuti sa ating mga sarili, tayo ay makakahanap ng katuwiran at ng lakas sa pagtingin natin kay Jesus, ano? If we ever feel like we are lacking, tayo ay pwedeng humingi ng biyaya mula sa Panginoon at ito ay kanyang ibibigay sa atin. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Man must be emptied of self before he can be in the fullest sense a believer in Jesus. When self is renounced, then the Lord can make a new picture. Pero yun nga po mahalaga rin para sa atin na makaramdam ng ganitong mga damdamin na yung mga damdamin na parang pakiramdam natin ay tayo ay walang-wala na sa ating mga sarili. Ano po? Na ah ah mapagpala din tayo kung yun nga tayo ay magkaroon ng broken spirit. Ano, dahil mas mapapalapit tayo sa Panginoon kapag ganito nga. Dahil sabi nga dito, man must be emptied of self before he can be in the full sense a believer in Jesus. Saka lang tayo magiging tunay talaga or magiging malalim na mananampalataya ni Jesus. Kapag, yun nga, hindi na natin ina-attribute yung kahit anong bagay sa sarili nating kakayanan at in-acknowledge natin na tanging sa paraan lamang ng Panginoon tayo makakapaglingkod
panagumpay o makakapag-accomplish ng kung anumang bagay. Ano po, saka lang tayo tuluyang mababago ng Panginoon. When man has sinned against a holy and merciful God, he can pursue no course so noble as to repent sincerely and confess his errors in tears and bitterness of soul. This God requires of him. He accepts nothing less than a broken heart and a contrite spirit. So, yun nga po, at kapag tayo naman ay nagkasala sa ating Panginoon, ano, ay ang tanging paraan na ating pwedeng gawin ay ang paghingi ng tawad, ano po, at pag-amin sa ating mga kasalanan. And yun nga, yung requirement sa atin ng Panginoon. Dapat kapag tayo ay nagkasala, ay ah, makaramdam tayo ng genuine na kalungkutan dahil yun nga, nasalangsang natin ang kanyang batas. At ah, ah, yun, dapat maging ah, makaramdam nga tayo ng regret. And sabi nga dito, dapat broken heart and contrite spirit. Napakalalim nung mga damdamin na kailangan nating maramdaman kapag tayo nagkasala sa Panginoon. Yun daw po ah, yung tanging tinatanggap ng Panginoon. The proud heart strives to earn salvation, but both are titled to heaven, and our fitness for it are found in the righteousness of Christ. The Lord can do nothing toward the recovery of man until convinced of his own weakness. And stripped of all sufficiency, he yields himself to the control of God. Then he can receive the gift that God is waiting to bestow. From the soul that feels his need, nothing is withheld. He has unrestricted access to him in whom all fullness dwells. So, yun nga po, sabi dito, yung ating mga puso na puno ng pride ay ah sumusubok na makamit ang kaligtasan. Ngunit parehong ang ating title sa heaven at ang ating fitness para dito ay ah, makukuha lang natin sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo. And ang Panginoon ay walang maitutulong sa atin hangga't hindi natin ina-acknowledge yung sarili nating mga kahinaan at yun nga, hangga't hindi tayo nagpapasakop sa Kanya. He cannot work in us if hindi natin ibibigay yung control sa Kanya. Kapag tayo pa rin yung parang let's say nagmamaneho or nagdo-drive ng kotse, if we do not give the wheel over or hand the wheel over to Christ, He cannot drive it for us. Kaya hindi niya tayo ma-steer into the right direction kung ganun. Kaya kailangan natin i-relinquish yung yun nga, yung sarili nating kagustuhan at hayaang ang Panginoon ang gumawa sa atin. Hindi niya tayo matutulungan hanggat hindi natin ina-acknowledge that we need help o meron tayong mga pangangailangan sa Kanya na kailangan niyang pamunuan tayo. Ano, di ba? Parang lang rin yan. Hindi niya tayo mapatawad o hindi niya tayo mabigyan ng kapatawaran if hindi naman tayo humihingi ng tawad. Diba? Yun lagi yung first step.
yung acknowledgement na kailangan natin ng Panginoon, kailangan natin ng pagbabago sa ating buhay, na kailangan nating humingi, na tayo ay nagkamali, ano po, at kailangan nating humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. That is always the first step. Yung acknowledgement na sa sarili natin, wala tayong kayang panagumpayan. Ano po? And uh, the only reason why we may not have remission of sins that are past is that we are not willing to humble our proud hearts and comply with the conditions. So yun, if ever man tayo ay may mga kasalanan na hindi pa napapatawad, bigyan ng tawad ng Panginoon, yun ay madalas ang rason ay hindi pa kasi natin na ibababa ang ating sarili at hindi pa natin tuluyan talagang nababago yung sarili natin at naiihingi ito ng tawad sa Panginoon. At wala pa tayong ginagawa para, yun nga, sabi dito, ma-comply sa mga kondisyon ng Panginoon. So, maaring, yun nga, hihingi tayo ng tawad pero wala naman tayong ginagawa to, ano, to, parang wala tayong effort para hindi na uli maulit yun or hindi na, ah, para maitama yung mga mali natin, ano po, wala rin namang silbi yung ating paghingi ng tawad. God is very pitiful, for He understands our weaknesses and our temptations. And when we come to Him with broken hearts and contrite spirits, He accepts our repentance and promises that as we take hold of His strength to make peace with Him, we shall make peace with Him. Oh, what gratitude, what joy should we feel that God is merciful. So yun, ano po, napakaganda nitong ah, paragraph na to, na pinapaalalahanan tayo sa awa ng Panginoon para sa atin. Dahil yun nga, nauunawaan niya naman po na tayo ay may mga kahinaan na hindi madali ang ating pamumuhay dito sa mundo. At there will be times na tayo ay that we will stumble and fall. And kaya naman, handang-handa naman siya na tulungan tayo. Handang-handa naman siya na tayo ay patawarin sa ating mga pagkakamali at mga kasalanan. At handa siyang tanggapin ang ating mga ah, paghingi ng tawad. Ano po? Pero, yun nga po, kailangan nating lumapit sa Kanya. Tayo ang kailangang humakbang muna. Actually, siya na yung unang humakbang. Pero kailangan din nating ah we also need to step forward. Ano? Kailangan din tayong gawin. And yun nga yung paglapit sa Kanya at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Yung tunay na paghingi ng tawad mula sa Kanya. And ayun nga, sabi dito, as we take hold of His strength to make peace with Him, we shall make peace with Him. So kung gusto natin makipag-ayos sa Panginoon, yun din naman po ang Kanyang nais para sa atin. Kaya nawa ang bawat isa sa atin ay ano nga, hopefully we all feel blessed na yun nga, tayo ay may Diyos na maawain at mapagpatawad at mapagmahal sa atin. The offering most sweet and acceptable in God's sight is a heart made humble by self-denial, by living the cross and following Jesus. So, yun nga po, sabi dito, na ang pinaka nakakalugod sa paningin ng Panginoon ay isang puso na nagpapakumbaba. Ano po?
sa pamamagitan ng pagbuhat ng cross at pagsunod kay Jesus. So, yun po ang ating devotional this morning. Napaka ganda nga po na ah, tayo ay may assurance mula sa Panginoon na kung tayo man ay yun nga na tumba or naibaba or nagkasala, ano po, nahulog sa kasalanan, tayo ay may pag-asa pa din. Ano, at hindi lang pag-asa, ano, He is ready and able to uh, help us up, ano po, to give us strength to get back up, ano, na tayo, bagaman yun nga, tayo ay ah, natutumba, siya ay nariyan para sa atin na tulungan tayong muling tumayo. Pero yun nga, kailangan nating i-acknowledge din muna na tayo ay natumba nga at kailangan natin ng tulong mula sa Kanya. Ano, na, ah, na kailangan natin ding, ah, we need to grab the hand that is outreached na, ano, mula sa Kanya, ano, nakaabot para sa atin, para tayo ay makatayo din. Ano, na that by ourselves, hindi natin kayang gawin ang anumang bagay, ano, lalo na kung tayo nga ay nagkukulang at nanghihina sa pananampalataya. Hindi natin kayang itayo yung ating mga sarili, kundi tanging sa pamamagitan nga lang ng tulong ng Panginoon kaya nating makapanagumpay. So, kung tayo ay nakakaramdam nga ng ng ganitong a sense of poor in spirit, ano, yung parang feeling natin tayo ay nagkukulang pa at kailangan natin ng tulong ng Panginoon, tayo ay mapagpala. Diba? Sabi nga, blessed are the poor in spirit, for is the kingdom of heaven. So, hindi siya necessarily na, na, ang tawag dito, feeling yung parang may actual na lack tayo sa ating spiritualidad, ano, kundi syempre 'di ba, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat ano, makampante na kung sino tayo ngayon ay ah, ay perfect na at hindi na natin kailangang improve, kundi ano, 'di ba, yung sense of the spirituality na hindi tayo karapat-dapat, na kahit anong gawin natin, hindi tayo karapat-dapat, kaya kailangan natin constantly humingi ng tulong mula sa ating Panginoon. Yun yung ah ah poor in spirit na meron dapat tayo na state na sa lahat ng bagay na ating gagawin, kailangan nating ah we need to lean upon God and trust upon His strength and not our own. Ano, at saka lang natin, saka lang tayo mapapabilang doon sa ah, ano, mapagpala yung mga poor in spirit. Dahil yun nga, kapag feeling natin na tayo ay hindi na ano, hindi na natin kailangan ng tulong ng Panginoon or that we no longer lack anything, ano, hindi na tayo matutulungan ng Panginoon and ah tayo ay actually nasa dangerous way na, nasa dangerous path na baka mas mahulog pa tayo sa patibong ng kaaway. So, yun po. Sana ang bawat isa sa atin ay na-bless sa ating devotional this morning at marami po tayong natutunan at yun nga, tayo ay lang doon sa mga mapagpala who are poor in spirit
at nang yun nga, tayo ay mapabilang din doon sa sinasabi na sa kanila mapupunta or para sa kanila ang kaharian ng langit. So muli po, good morning sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po Brother Aldri sa pagbahagi po ng ating mensahe sa umagang ito. So yun nga po ano, nariyan palagi ang Panginoon para sa atin sa lahat ng um, lalakbay natin sa ating buhay. So we just have to call out to Him para tayo ay matulungan sa ating time of need. Tayo po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer po ng ating speaker. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for guiding us throughout the night. Thank you for waking us again this morning and for giving us new life and strength and for giving us
another wonderful devotional this morning. Thank you for all the blessings that you continuously give to us each day. And please continue to bless us throughout the rest of this day. Preserve from any possibilities and dangers, and help us to live this day according to your will, so that we become the children that you like us to be and become good examples to those around us. Please do the same, guide and bless our loved ones who are not with us. Let them see letting us here. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name, we pray, amen. So once again po, maraming salamat Brother Aldri sa pagbahagi po ng ating mensahe sa umagang ito at inaanyayahan po namin kayo na samahan po kami sa iba pa po nating online worship services. So dito na po nagtatapos ang ating morning devotional and good day everyone and God bless.